Huwag mahalin ang ganitong lalaki kung ayaw mong magsisi sa huli. Yes. Well, ito mga utol, no, sa topic natin actually, napaka-importante din ito na bago mo idiretso or bago ka magmahal, syempre, kailangan mo rin munang alamin yung mga katangian, no, or karakteristik ng bawat tao or partner na mamahalin mo. Lalong-lalo na sa lalaki, no? Kung ikaw man ay babae dyan na nanonood. But ito ngayon, isisiwalat natin sa inyo kung anong klase na meron sa lalaki na dapat mong atrasan, na huwag mong mahalin, na para sa bandang huli ay hindi ka magsisisi. Kasi syempre, yung pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya ang dami ngayong nahihirapan, nasasaktan, no? Hindi makaalis sa situation na kung saan sila ay hirap na hirap dahil nga maaari na nasa ganito kang klaseng lalaki. So ito ngayon, no? Huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat ay hindi ka inaalala. Yes, ito kailangan mo itong pakiramdaman. Na kung sa partner mo, kung paminsan-minsan na halimbawa halos sa loob ng isang araw ay hindi man lang nag-a-update or hindi ka man lang kinakamusta or walang pagpaparamdam, syempre, ibig sabihin ay hindi ka inaalala. So kapag ganito utol, sasakit lang yung ulo mo neto, no? And tiyak, maaaring magsisi ka pagdating ng araw. Yes. So yun po. And then ito, yung pangalawa natin is yung nagpaparamdam lang kapag may kailangan. So karugtong na rin ito ng number 1 natin, na kapag hindi ka inaalala, pero naaalala ka lang kapag siya ay may kailangan. Actually, no, sa mga kababaihan dyan, mararamdaman din naman ninyo ito eh. Actually, mapababae, mapalalaki din, na kapag pera lang or kapag may kailangan lang siya sa'yo, and saka na lang din siya nagiging okay, nagiging malambing, nagiging sweet, no? Na kung titignan natin is napaka-unusual. Hindi naman siya ganito. No, pero bakit ngayon nagiging okay? Yung pala ay may kailangan. Yes, parang minamahal ka lang dahil sa pera mo or dahil sa pinapakinabangan ka lang din kasi ng taong ito. So yun po, kailangan mo mag-ingat utol para hindi ka magsisi sa huli. Okay? So yun, and then ito, yung pangatlo natin is yung inuutangan ka. Actually, sa totoo lang, ang daming napakagalante na mga kababaihan dyan. Lalong-lalo na kapag pogi yung lalaki, no? Macho. Ngayon, dito na lumalabas yung pera or yaman ng isang babae. Halos binibigay sa lalaki. But, ito nga utol, no? Kailangan nyo rin itong tignan. Huwag po kayo masyadong magpakabulag na kayo yung mag-e-initiate or dahil gusto mo yung lalaki. Is kung minsan, na-disregard natin na ito lang din pala yung habol ng partner mo sa'yo. Na yung akala natin ay normal, na hinihiraman ka, inuutangan, kasi nga, magjowa naman kayong dalawa. Pero, syempre utol, no, pagdating sa larangan ng pag-iibigan, ay may kanya-kanya po tayong rule, papababae tsaka lalaki. Na dapat si lalaki ay isang provider, na siya dapat yung magpo-provide ng lahat-lahat. So ngayon, paano ito magagawa ng lalaki kung siya nga mismo ay kailangan pa ng isang provider din na kagaya mo? Kumbaga pa, ikaw pa ito yung tutulong, ikaw pa yung ngayon yung magpo-provide para sa kanya. So, what can you expect sa lalaking ito in return? No? Do you think tutulungan ka rin nito? Na siya na nga mismo ay nangangailangan ng tulong? Yes, mag-ingat kayo utol ha. Kasi ang dami po naming nakakausap na about nga dito sa pera, inuutangan, and then pagkatapos ng mapakinabangan yung babae, bigla na lang naglalaho yung lalaki. No, Kuya Kiko, paano yan? May utang siya sa akin. Hindi ko na siya mahagilap, hindi ko na siya masingil. So ngayon, di ba, ikaw lang din ang nahihirapan. Ikaw lang ang nagbigay ng pasakit sa sarili mo. Dahil sa sobrang tiwala na hindi mo pa naman ganun kakilala yung isang lalaki. Kaya mag-ingat talaga utol. Okay? So yun. And then ito yung pang-apat natin is yung walang trabaho. Yes, pareho na rin ito sa sinabi ko, no? Bago lang. Na ano yung sa tingin mo na maisusukli ng isang lalaki kung siya mismo ay walang trabaho? Practically, sa totoo lang, no, kagaya sa mindset ng ibang kababaihan, na magpaka-practical na tayo ngayon, Kuya Kiko. No, syempre paano tayo mabubuhay kapag wala tayong kinikita or walang ipalalamon or ipapalamon yung isang lalaki sa amin.
Yes, di ba? Totoo, which is totoo po yan. Hindi naman sa dahil mukha kang pera na maghanap ka ng mayaman, kundi yung simple as matataguyod ka lang dapat ng isang lalaki. So paano niya ngayon magagawa ito kung siya nga mismo ay walang trabaho? Kuya Kiko, okay lang yan kasi ako naman yung may trabaho eh. Kaya ko naman siyang alagaan, kaya ko naman siyang suportahan. Pero take note no, pagdating ng araw, hindi mo kasi yan rule utol as babae na ikaw yung magbabanat ng buto, na ikaw yung magpapawis. Kasi hindi ka naman nakaprogram dyan eh. Kung napapansin mo, sa hubog ng katawan pa lang ng tao, babae at lalaki ay napakalayo na. No? Napakamalayo. So that's why mag-isip-isip ka kasi trabaho dapat ng lalaki yung magbabanat ng buto para mag-provide sa family. So kung siya nga mismo ay batugan, asahan mo, no? Huhututan at saka huhututan ka lang ng lalaking ito. O ubusin lang yung savings mo. So gusto mo yon? Syempre hindi. So take note mo yan para hindi ka magsisi sa huli. Okay? So yun. And then ito, yung palima natin is yung palamura. Hep hep hep. Pero syempre, nakadepende na rin naman ito sa inyo. Kasi may mga ngilan-ngilan din na okay lang sila sa kanila na minumura sila. Oh no! Kasi sila nga din mismo ay nagmumura. No? Pero but for me, ito mga utol, red flag or ikis po yan sa akin. Kapag minumura ako ng partner ko o ng kahit sino man, hindi po yan makatarungan pagdating sa akin. Ganyan ko po pinapahalagahan ng aking sarili. Kasi kapag minumura ka, isa lang ibig sabihin yan. Walang respeto yung taong yan sa'yo. O kahit sabihin man natin na hindi niya sadya, which is gano'n na talaga siya palamura. So okay na ba sa'yo yun na balang araw, yan ang magiging ama or tatay ng mga anak ninyo na naririnig nila sa tatay nila na palaging nagmumura. Kung sasabihin man natin na yung pagmumura ay normal na lang. So mag-isip ka, nasa sayo yan. Nakadepende yan sa'yo kasi baka magsisi ka lang din pagdating ng araw. Okay? So yun. And then ito, yung pang-pito natin is, or yung pang-anim natin ay yung mabigat ng kamay. My God. So ibig sabihin, tamad. Mabigat ng kamay. Hindi ganoon. Kundi, kapag mabigat ang kamay utol, isa lang ibig sabihin nun. No, in short ay binubuhatan ka ng kamay, ng puwersa, or sinasaktan ka physically. So mabigat ang kamay. Konting pagkakamali mo lang, sinasaktan ka kaagad. No? Pumipitik ka agad eh. So kapag ganon, no, magsisi ka lang din balang araw. Alam nyo yan mismo. No, as mga babae, alam nyo yan kapag binubugbog kayo. Do you think okay lang yan? Syempre hindi. So sa unang pagkakataon pa lang na naranasan ninyo ito sa lalaki, atras na kung ayaw mo magsisi talaga. Okay? So yon. And then ito, yung pampito natin is yung mabisyo. Actually, ang dami din naming natatanggap, no? Na isa ito sa pinakamaraming reklamo na natatanggap namin, yung about sa bisyo. But samot-sari kasi ito eh. No, depende sa kung anong klaseng bisyo. Bisyo sa alak, bisyo sa babae, bisyo sa sugal, sa sabong, sa manok, sa kung ano-ano pa. No, so but yung bisyo kasi nakadepende din naman ito sa inyo na mga kababaihan. Kung okay lang sa inyo na merong mabisyong lalaki, then go. No, but mga ngilan-ngilan or may mga ngilan-ngilan kasi ng mga kababaihan, ayaw nila yung may mabisyong lalaki. So but lately na lang nilang nalalaman na yung partner nila na lalaki is ganito pala, may maraming bisyo or mabisyo talaga. Pero dahil sa kahit hindi pa natin or kahit sabihin man natin na huli na yung lahat, actually hindi pa yan huli utol. Kailangan mo lang talagang mag-decide. Nahihirapan ka lang kaya mo nasasabing huli. Pero yung katotohanan yan ay hirap na hirap ka lang mag-decide. But yes, of course, kagaya sa sinabi natin, kung ayaw mong magsisi sa huli, no, kailangan mo mag-decide talaga utol. Okay? So yun, and then ito, yung panghuli natin walang iba, kundi kapag isang F-boy. Do you know what I mean? No? Yung isang sinsord, no? Yung isang M, yun. Yung F-boy, yun. So, mga ganito utol, kuminsan kasi katawan mo lang yung habol dyan. No? Katawan mo. So after kanyang matikman is biglang babay po yan or biglang maglalaho or mawawala. So gusto mo ba yon? Kasi iba yung pagmamahal versus sa lust. No, or katawan or yun na nga, init lang ng katawan or dahil lang sa L or sa kalibugan is yung akala natin is nadadala tayo dahil sa buong akala nga natin ay minamahal natin yung tao or minamahal ka rin ng tao.
Pero yung hindi mo alam, dahil lang pala sa L niya or sa ka-M niya, is akala mo minamahal ka niya. Pero yung pala, katawan mo lang yung habol niya. So, gusto mo ba yon? Kasi magsisi ka lang dito balang araw. Kasi kung mahilig talaga siya sa mga ganito, pangangatawan ng babae, tiyak utol, magagaranti ako sa'yo. Marami pa yung putahin na matitikman or gustong tikman. What? Okay, so magsisisi ka talaga kapag ganito yung klaseng tipo ng lalaki yung matatagpuan mo. So yun lang po, no? Which is 8 na huwag mong mahalin yung mga ganitong klaseng lalaki. Kasi, trust me, no? Magsisi at saka magsisi ka lang din talaga balang araw kapag pinalagpas mo lang ito. And lalo na sa ngayon, no? Kapag may mga ganitong nararanasan sa mga partner nila. So mag-isip-isip ka na. Alam mo na yung dapat mong gagawin. Okay? So yun lang po mga utol. Sana yung nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and bye. Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para